Mahigpit na mga yakap at halik ang sumalubong kay Mary Jane Veloso mula sa kanyang pamilya nang sila ay muling magkita sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Mahigit 14 na taong nawalay si Mary Jane sa kanyang pamilya matapos makulong noong 2010 sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Napakasaya ko! Nakauwi na ako dito sa bansa natin. 5:50 kaninang umaga nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Veloso sa NAIA Terminal 3. Matyagang naghintay ang kanyang pamilya sa labas ng airport. Sobrang saya po, sobrang excited po na nakakauwi na po yung mama ko. Tapos talagang hindi ko ma-explain yung pakiramdam po. Sobrang saya, sobrang excited po kami doon pamilya. Sabik na talaga ako sa anak ko. Gusto ko na mayakap. Nang lumabas na si Veloso sa VIP lunch ng NAIA Terminal 3, dito na nagsimulang bumuhos ang emosyon ng kanyang pamilya, lalo na ang tatay ni Veloso. Bakit ginunod na nakikita Hindi naman binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bonding time si Veloso sa kanyang pamilya sa airport dahil agad siyang idiniretso sa CIW. Ang kadahilanan ho kung bakit hindi ho natin pinayagan kaagad na magkaroon ang pamilya na magkita-kita doon. Una sa lahat, kailangan ho natin sundan yung Bureau of Corrections, Bucor protocols. Pangalawa, it was a security issue as well. And we apologize, ladies and gentlemen, for the strictness by which we followed the Bucor protocols. Pasado alas 7 na ng umaga nang dumating si Veloso sa CIW at dito siya binigyan ng pagkakataong makasama ang kanyang pamilya. Una niyang nakasama ang kanyang mga anak at emosyonal ang kanilang naging pagtatagpo. Dumaan sa normal na booking process si Mary Jane bilang isang person deprived of liberty. Bagamat pumayag ang Indonesian government na ilipat siya sa Pilipinas, ay convicted pa rin ito sa kasong drug trafficking. 2 buwan na mananatili sa Reception and Diagnostic Center si Mary Jane bago ilipat sa maximum security compound. Ngayong magpapasko, iisa lamang ang kanyang hiling sa Pangulo. Hindi ko mabigyan ako ng clemency. Para makasama ko na po yung pamilya ko. 15 years na po ako nakakulong sa Indonesia eh. Sa kaso na hindi ko ginawa. Pero ayon sa DOJ, It is a plenary power of the executive. He can dispense of that, he can execute that, he can exercise that absolutely, and in fact that is even without beyond the question of judicial authorities. isa pa sa mga pinag-aaralan ngayon ay kung mapagkakalooban ng parol si Veloso sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance para mapababa ang kanyang sentensya na life imprisonment. In due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.